Silipin naman natin ang sitwasyon sa Manila South Harbor kung saan masusi ang pag-iinspeksyong dinaraanan ng bawat pasahero. At mula sa Eva Macapagal Terminal, nakatutok live si Mariz Umani. Mariz! Vicky, kulang-kulang 2 oras na lang at maglalayag na ang huling biyahe ng barko para sa araw na ito dito sa Eva Macapagal Terminal, dito sa South Harbor sa Maynila. Kaya naman karamihan sa mga pasahero ay nakasakay na sa barko. Kanina man ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na libutin ang loob ng papaalis na barko para makita yung safety measures na ipinatutupad nila rito. Kahit mahigpit ang seguridad na dinaraanan ng mga pasahero pagpasok pa lang ng pier, daraan pa rin ang bawat isang pasahero sa mandatory inspection pag-akyat nila ng barko. Pinayagan kaming makaikot sa barkong ito na may biyaheng Patagbilaran, Dumaguete, Osamis at Iligan. Sa bukana makikita ang evacuation plan na maaaring gamitin sakaling magka-emergency. Maayos at kita naman sa common area ang cabinet na pinaglalagyan ng mga life jacket, fire hydrant at fire hose. Sa taas ng barko nakalagay ang sapat na bilang ng inflatable life rafts na may kapasidad na pang 25 katao kada isa. Malinis at maayos din ang mga lugar na pupwestuhan ng mga pasahero gaya ng common area, cabin at para sa may mas malaking budget ang stateroom. Narito po tayo ngayon sa navigational bridge ng To Go Travel at dito minamaniobra ng mga kapitan ang naturang barko. Taon-taon pong dumaraan sa masusing inspeksyon at maintenance ang lahat ng mga navigational equipment dito para masigurong lahat ay tumutupad sa International Maritime Organization at para rin syempre masiguro ang kaligtasan ng lahat mga pasahero habang bumabiyahe sa dagat. Dahil aabutin ng mahigit 1 hanggang 2 araw ang biyahe at pabago-bago rin ang lagay ng panahon, hindi maiwasang may makasalubong na malalakas na alon kaya dapat nasa maayos ang lahat. Pati mga kargamento, matindi ang pagkakakadena para di gumalaw kahit maalon. Bago naman makaakyat ang mga pasahero, 5 security check ang kailangan daanan. Bukod sa manual frisking, mayroon ding x-ray at dadaan pa sa K9 paneling. Nililitratuhan din ang bawat isa sa mga pasahero bago sumakay bilang dagdag seguridad. May maayos ding sistemang ipinatutupad sa passenger terminal. May lugar para sa mga nakatatanda, buntis at may mga bata. Wala namang problema sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad ang mga pasahero. I'm not really takot, you know. I'm really convenient. I like Philippines, so I travel here for already 25 years, so I'm not scared. Okay. If things must happen, you cannot avoid it, you know. But with the kind of security, do you feel much safer? Yeah, it's good. It's good. Marami naman ang nagsiuwian na kahit may pasok pa ang iba bukas para makaiwas sa siksikan at aberya. Pamilya na nga ang bumiyahe ngayong Lunes Santo. Mas maaga, mas maganda. Kasi mas marami mag-expend kami ng bakasyon talaga. Sabay sa mahal na araw para makaabot kami. Excited ka na ba sumakay sa barko? Opo. Bakit? Vicky, fully booked na ang karamihan sa mga biyahe dito sa Eva Macapagal Terminal pero ayon sa pamunuan ay di naman kailangan magdagdag ng biyahe dahil masisira ang ruta ng barko. Ang susunod na biyahe dito sa Pier 15 ay bukas ng 2:00 ng hapon. Vicky, meron ding mga passenger assistance o passenger desk dito sa Pier 15 na pinangungunahan ng Coast Guard Auxiliary para naman sa mareklamo, sumbong at para na rin doon sa mga nais magpa-check up ng kanilang blood pressure bago sumakay sa barko. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Buhos na rin ang mga pasahero sa mga paliparan. Mas lalo pang alerto ngayon ang mga otoridad sa pagbabantay ng seguridad. Kanina nga, hindi nila binaliwala ang 2 kahinainalang paper bag na iniwan sa airport. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, nakatutok live si June Beneracion. Mike, mula ngayong Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo, inaasahan ang pagbuhos ng mga pasahero sa mga paliparan. Gaya na nga lang dito sa NAIA Terminal 3. Bukod sa paalala ng mga otoridad sa mga pasahero na aga-agahan naman yung pagpunta sa mga airport, ay iwasan din daw ang pagdadala ng mga pinagbabawal na gamit para iwas na rin sa abala. Pasado 5:00 ng umaga kanina nang makita ang 2 abandonadong paper bag na ito sa may NAIA Terminal 3. Dahil wala ring mamayari, agad kinordona ng Special Operations Unit ng Aviation Police ang lugar. Tumagal ng kalahating oras ang pagsisiyasat pero walang nakitang bomba. Ang laman ng paper bag, isang holster ng baril. Wala namang patid ang pagdating ng mga pasahero sa airport na 22% lang itinaas sa nakalipas na 3 araw. Ang daily average na ngayon ng mga pasahero, 45,000 sa NAIA Terminal 3, 25 hanggang 30,000 sa Terminal 2 at 5 hanggang 6,000 naman sa Terminal 4. Lahat daw ng umaalis sa domestic flight, full capacity, kumpara sa karaniwang average na 80 hanggang 90% na passenger load. Paalala ko sa mga kababayan natin, please be at the airport at least 2 hours to get through these checks, no?
Kasi napakahirap magkaroon ng rebooking. Pag naiwan ka, wala. Sorry na, di ba? Sorry na lang, pag naiwanan ka, at napakahirap humingi ng rebooking kahit na may pera ka. Si Norma Ayungan at kanyang mga anak, aminadong sakto lang ang kanilang pera. Alas 9 ng umaga pa lang nasa NAIA 3 na sila galing Isabela. Dahil 6 na oras silang mas maaga sa flight, ang kanilang pantanggal gutom habang naghihintay, tubig, kape at sitsirya. Walang magawa para para mapadali yung rin namin, hindi kami malate dito sa loob. Paano yung breakfast, lunch? Wala. Paano wala? Pa-juice na lang, pa-coffee dyan, o di ano na yun. Pwede na ba yun? Pwede na yun. Iba naman ang kwento ni Aurora. Naharang siya nung Sabado nang ma-detect ang isang bala ng M16 rifle sa kanyang bagahe. Baging ang kanyang anak na si Rosemary, nagulat sa bitbit ng ina. Maraming mangkukulam doon sa amin. Hindi ako tatablan kung nahawak-hawak ko daw yan sa kayon. Dahil sa kanyang edad, kinumpis ka na lang ng mga pulis ang dalang bala at pinayagang sumakay ng eroplano si Aurora. Para maiwasan ang aberya, bawal ang pagdadala ng bala lalo na kung walang permit. Deadly weapon, replika ng baril, lighter na butane ng laman, at iba pang flammable o madaling magliyab na gamit. Sa pagkapal ng mga pasahero, lalong naging alerto ang mga otoridad. Nag-iikot sa paliparan ng special units, dala ang kanilang mga makabago at mahahabang baril. Hindi nawawala yung threat level natin. Kaya lang, we need to put the preparation to thwart any unlawful interference, particularly sa airport. Mananatili, Mike, ang high state of alertness sa mga paliparan hanggang April 11 para na rin sa pagbabalik ng mga pasahero dito sa Metro Manila mula sa kanilang probinsya. Mike? John, wala namang kanselado mga flight, no? Gumaganda na ang panahon eh. Maganda, Mike. Maganda panahon ngayon at wala tayong nababalita ang mga kanseladong flight sa araw na ito at wala rin tayong natatanggap ng mga reklamo sa mga pasahero na na-delay kanilang mga flight, Mike. Maraming salamat, June Veneracion. Kamustahin naman po natin ngayon ang sitwasyon sa South Luzon Expressway at nakatutok doon live si Chino Gaston. Vicky, maluwag at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng South Luzon Expressway ngayong Lunes Santo. Pero asang magbabago raw ang sitwasyon pagdating ng Miyerkules Santo. Hindi pa mararamdaman sa mga CCTV camera ng SLEX ang karaniwang dagsa ng mga sasakyan tuwing Semana Santa. Normal ang takbo ng traffic at walang pag-iipon ng mga sasakyan sa mga toll plaza. 190 hanggang 200,000 na sasakyan ang karaniwang dumadaan sa SLEX kada araw. Asang hanggang bukas, Martes Santo, ganito pa rin daw ang luwag ng expressway. Pero pagdating daw ng Miyerkules, aabot sa 240 hanggang 250,000 na sasakyan ang dadaan sa SLEX kada araw o pagtaas sa volume ng traffic ng hindi bababa sa 15%. Wednesday and Thursday, mag-iis yan sa Friday and babalik na naman yan Sunday and Monday. Asahan din daw na sa Miyerkules, mag-iipon ng mga sasakyan sa Santa Rosa, Calamba, Philinvest at Ayala Greenfield Toll Plaza, mga kilalang choke points pa probinsya. Para maibsan ang pag-iipon ng mga sasakyan sa Toll Plaza, ipakakalat ang ambulant toll collectors para mapabilis ang usad ng pila. Mas mabilis pa rin daw kung may e-pass o electronic ticketing device ang mga motorista dahil may sarili itong lane sa kada toll plaza. Pagka ngayong Holy Week, talagang dagsa talaga yan. Ang suggestion ko for the motorists is for them to leave early morning kasi ang inaasahan naming dagsa ng motorista sa SLEX is from 2 o'clock PM ng Wednesday onwards. Handa na rin ang Motorist Assistance Team ng SLEX para tumulong sa mga masisira ang sasakyan. May mga gasolinahan rin daw sa SLEX na may sariling medical teams at motorist assistance programs. Mahigpit ding ipatutupad ang speed limit sa kahabaan ng SLEX. Sa pamamagitan ng speed radar, matutukoy kung sobra sa 100 kilometers per hour na speed limit ang mga humaharurot. Asahan daw ng mga nag-overspeeding na pagdating nila sa tollgate, doon sila huhulihin ng traffic enforcers. Vicky, live nakuha po yan ng Calamba Toll Plaza kung saan mapapansin nating di gaanong marami ang sasakyan dumadaan sa Toll Plaza na yan. Muling paalala ng pamunuan ng SLEX sa mga motoristang babiyahe ngayong Semana Santa, iwasan ang pagmamadali at sundin ang takdang speed limit na 100 kilometers per hour para iwas disgrasya.
tiyaking nasa kondisyon din daw ang inyong mga sasakyan at yakin ding may sapat na pahinga ang inyong mga driver bago sumabak sa biyahe. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.